Isang lola ang nagmamaneho ng pagiwang-gewang sa kalsada. Lubhang napakadelikado nito, kaya hinabol siya ng pulis at pinara. Nilapitan siya ng pulis at tinanong, "Lola, bakit po pagiwang-gewang ang pagmamaneho nyo? Di ba kayo nag-aalala na baka mabangga kayo o kaya naman ay makasagasa ka ng ibang tao?" Sumagot si Lola, "Eh sir, pasensya na po. Parang kasing may puno lagi sa harap ko kahit saan ako magpunta. Hindi ko siya maiwasan. Kahit anong liko ang gawin ko sa manibela." Nagkamot ng ulo ang pulis at nagsalita, "Eh Lola, nasa superhighway po tayo kung saan wala pong mga puno sa paligid. Wag po kayo magagalit ha. Pero ang tanging nasa harap nyo lamang ay yung air freshener nyo eh." Gago! Dalawang loko-loko ang naglilibot-libot sa isang park at naghahanap ng magandang lugar para makapag-picnic. Sabi nung isa, "Uy pre, mag-picnic na tayo dun sa ilalim ng puno na yan." Sabi naman ng isa, Hindi, wag dyan. Mas okay kung nasa gitna tayo ng kalsada. May trail." Nag-away sila. At sa bandang huli, nagkasundo sila na sa gitna na lamang ng kalsada mag-picnic. Maya-maya, may isang kotse na humaharurot at mabilis na papalapit sa kanila. Nang matanawan sila nito, bigla itong umiwas at bumangga sa puno. Sabi ng isang loko-loko, "O pre, tingnan mo, kung nandun tayo, edi patay na sana tayo ngayon." Habang nagbibiyahe sa tren, tatlong lalaki at isang dalaga ang nag-uusap-usap. Hindi nagtagal, naging medyo sensual ang kanilang pag-uusap. Kung bibigyan niyo ako ng tig-100 piso, ipapakita ko ang aking mga binti. Alok ng dalaga. Agad namang naglabas ng tig-100 piso ang mga lalaki mula sa kanilang pitaka, kaya't iniangat ng dalaga ang kanyang dress at ipinakita ang kanyang mga binti. Wow! Kung bibigyan niyo ako ng tig-500 piso, ipapakita ko sa inyo ang aking mga hita. Sabi ulit ng dalaga. Muling naglabas ng pera ang mga lalaki at ibinigay ito sa dalaga, kaya iniangat ulit ng dalaga ang kanyang dress upang ipakita ang kanyang mga hita. Wow! Kung bibigyan niyo ako ng 5,000 piso, ipapakita ko sa inyo kung saan ako inoperahan noong nagka-appendicitis ako. Patuloy ng dalaga. Dali-daling ibinigay ng tatlong lalaki ang pera. Tumalikod ang dalaga, tumingin sa bintana, tinawag ang tatlong lalaki at itinuro ang isang building sa malayo. Nakikita niyo ba yung ospital na yon? Doon ako inoperahan. Through the grapevine so bold, Lawrence Lynn got 1,000,000 stories untold. From green jokes, conspiracies, and edits with flair. You gotta follow him, baby, if you dare. Your feet feels empty without his magic touch. He got the blues and the laughs that you crave so much. With a click and a follow, you'll find some relief. Lawrence Lynn, social media, a digital belief. Click, subscribe, don't miss a trick. Now, hey, leave your worries and come on, click today. Lawrence Lynn's got the content right in line. Follow him now.